Maligayang pagdating sa Barca, karangalan kang makasama. Kasama natin ang dakilang Miguel Galan, presidente ng FENAFE, abogado, espesyalista sa batas pampalakasan at ang lalaki ng kasalukuyan. Bakit ka aktibong gumagamit ng social media nitong mga oras na ito? At syempre, ang komunidad natin ay mahigit 700 katao na nanonood ngayon sa Twitch. Kanina umaga, excited na akong makasama ka rito, Miguel, para makinig sa'yo. Sige, maraming salamat. Totoo na naging viral na rin ako dati dahil sa ibang bagay pero hindi kasing tindi ng ngayon. Mukhang hindi gaanong pinapansin ng tagahanga ang mga isyong federasyon tulad ng pagdiskwalipika kina Villar o Rubiales. Di tulad ng mga bagay na direktang apektado ang Barcelona, Real Madrid o Sevilla. Kaya wala rin akong balak maging viral, TikToker, influencer o iba pa. Ibig sabihin, malaya akong magpahayag at yung kalayaang iyon na legal kong hawak sa huli ay nagbibigay daan sa akin na hindi sumabay sa agos. Paano naman yung mga kwentong legal na ipinipilit ng ilang tao na kakampi ng isang grupo o ng iba pa? Minsan nagtutugma ito sa interes ng Barcelona, minsan naman sa Real Madrid at kung minsan pa sa iba pa, Sevilla at minsan naman sa Rayo ni Carlos. Sa bagay na yan, madalas kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako taga Barcelona at hindi rin ako taga Madrid. Tama, Gino, ganyan ka namin nababasa at naririnig sa opisyal mong Twitter. 2 araw pa lang ang lumipas, si Ginoong Javier Tebas, presidente ng Liga, ay nagbigay ng mga pahayag na talaga namang kanya na nitong mga huling araw. Kasi tuwing may hawak siyang mikropono, palaging tungkol sa Barca ang pinag-uusapan niya. At kami, sana maintindihan mo, Miguel, bilang mga kule, talagang naiinis kami na tuwing may pagkakataon ang presidente ng Liga, ibig sabihin, nagsasalita pa siya at negatibo pa kasi hindi naman nakakatulong. Gets ko namang may karapatan siyang mag-opinyon, pero tuwing magsalita siya, lumalala ang sitwasyon at madalas laban sa Barca ang sinasabi niya. Sa pagkakataong ito, tungkol sa issue ng 1-1 rule at tungkol sa fair play na pinabulaanan mo na sinabi mong hindi totoo. Sabi ni Tebas, hindi sakop ng 1-1 rule ang Barca at kailangan pa nilang gumawa ng hakbang para mapasama doon. Ibig sabihin, medyo pagod na kami dito, ipaliwanag mo nga sa amin, bakit nagsisinungaling si Tebas tungkol dito? Miguel. Bueno, una sa lahat, ang masasabi ko ay pinoprotektahan si Javier Tebas ng kalayaan sa pagpapahayag tulad ng sa lahat. Dahil kung hindi rin siya magsasalita, sasabihin ng mga tao dito na hindi siya nagsasalita tulad ng nangyari kay Angel Maria Villar, na hindi nagsasalita. Pagkatapos, noong pinakilala ko na siya, ngayon ay napuntahan na niya lahat ng mga telebisyon at parang isa siyang lalaki, isang napakamasunuring lalaki. Pero mula sa kalayaan sa pagpapahayag hanggang sa isang krusada, laging laban sa Barcelona, minsan pati Madrid, pero higit talaga sa Barcelona, wala naman sa isa yon. Madalas kong sabihin na si Javier Tebas ay parang Donald Trump ng Espanya, delikado sa Twitter. Kung ako ang presidente ng Liga, mas mag-iingat ako sa pagbibigay ng komento sa publiko. Tungkol sa tanong mo, tingnan natin. Matagal ko nang sinasabi yon at natutuwa ako na kahapon si presidente ng Barcelona, si Laporta. Hindi ko pa nakausap kahit kailan sa buhay ko at hindi totoo na binabayaran ako ng Barca. Hindi ko pa nakakausap si Laporta kahit kailan, hindi pa kami nagkita, hindi pa kami nag-usap sa telepono, nakita lang kami sa ilang okasyon at yun lang. Kahapon, nagkasabay kami ni Presidente Laporta. Sinabi niya sa harap ng senador ng club na nasa patakaran silang 1-1. At bakit niya sinasabi yun? Si Laporta, sa ilang mga dahilan, una sa lahat, sa tingin ko walang nag-inform sa akin. Alam na niya na may go signal na siya mula sa bagong auditor na ngayon ko lang sinabi. Sa palagay ko, dahil sinabi ng auditor, ikukonsidera na kita yung 100 milyong euro para sa very important person seat, isasama ko na yan sa accounting. Bakit? Isa ito sa dahilan kaya sinabi ni Tebas na hindi ito kasama sa unang patakaran. At ang pangalawa ay dahil mula sa pananaw ng batas, wala pang naging desisyon mula Enero na nagsasabing kabaligtaran nito. Gagawa tayo ng kaunting kronolohiya ng mga pangyayari, ayos ba? Para maintindihan ng mga tao? Noong Disyembre, ayos ba? Noong huling Disyembre, si Joan Laporta at ang Football Club Barcelona ay ipinakilala ang palakang ito. Dito sa atin, tinatawag nila itong... At nung mismong ika-31 ng Disyembre sa bisperas ng bagong taon, alam nyo naman kung paano ang bisperas ng bagong taon dito sa Espanya, di ba? Sinabi ng La Liga sa Football Club Barcelona, pakinggan mo. Ayos ang operasyon. Pero para maging epektibo ito,
Para tanggapin ko ito, kailangan mong magbigay ng 40 milyong euro na wala namang regulasyon. Ibig sabihin, sa araw ng Disyembre 31, humihingi siya ng dagdag na garantiya na wala sa patakaran o regulasyon, kaya hindi niya marerehistro si Daniel Mo. Tama? Hindi sumusuko ang Barcelona. Mga 3 o 4 na araw pagkatapos, sa unang linggo ng Enero, iniharap niya ang 40 kilo. Hoy, 40 milyong euro yan. Hindi lang 10 euro ang usapan natin. At pagkatapos sinabi ng liga sa kanya, ngayon pwede na. Dahil humingi ako sa iyo ng karagdagang garantiya, ngayon pwede na kitang isama sa patakaran na 1-1 pero hindi pa kita na irehistro kay Dani Olmo. At inireklamo niya ito. At alam na natin ang nangyari. Kaya mula nung linggong iyon ng Enero, nung ang Barcelona nagbigay ng garantiya at pumasok sa unang patakaran. Diyan, sang-ayon ba kayo? Hindi ba? Resulta? Ang auditor ng Enero na nag-record sa mga account ng club ng Palakol na yon bilang isang totoong asset, may dumating ulit na may ibang pananaw na tingin ko ay mali, pero hindi ako ekonomista at ayokong makipagtalo kasi kapag ekonomista ang usapan, ako ang napapasama. Sa palagay ko, hindi ito asset, pero naniniwala akong maganda pa rin itong asset. Pero sabi mo, aalisin ko yan sa mga account kasi sa tingin ko, hindi pa pwedeng ilista bilang asset ang mga very important person na upuan dahil hindi pa tapos. Kapag isinusumite ng Barcelona ang account sa liga, sinasabi ba nilang hindi ito isinama dahil may di pagkakaunawaan sa auditor? At paano naman sa liga? Sinamantala nila ang natitirang 2 araw bago ang desisyon sa kaso ni Olmo. Alam na rin niya tulad ko napapabor sa Barca dahil na-leak na ito ng CSI. Pareho kaming naglabas ng pahayag, pati ako. Ibinunyag ang mga financial status ng FC Barcelona, ibinunyag ang mga datos at mga datos ng kita at lugi ng account habang ginagampanan ang tungkulin bilang tagapayo. Hindi isinama ng Barcelona sa mga account na ipinasa sa liga, kaya lumalabas silang hindi pasok sa panuntunan. Sa ganun, natamaan niya si Pajado ng isang putok. Maaaring umapela sa konteksto ng administrasyon ang kaso ni Olmo na sinasabing hindi siya kabilang sa panuntunang tuldok, at dahil doon hindi siya naisusulat. At ipagtanggol ang sarili sa publiko na hindi ito nakasaad sa patakaran. Tuldok, pero walang resolusyon, ito ay isang pahayag na pagkatapos ang pahayag na yon. Kinabukasan, nang mapansin ni Javier Tebas na nagkamali siya at nabasa ang viral kong tweet na maaari siyang masuspinde, binawi niya ito. Kasabay ng pahayag ng Barcelona na sinasabihan si Tebas na nilalabag niya ang patakaran at tinatakot siyang isumbong. Pag-usapan natin yan. Mula nung pahayag na iyon, alam ni Javier Tebas na wala na sila sa patakaran pero siya lang talaga ang nakakaintindi nito. Sa batas, may legal na katiyakan. Ano ibig sabihin nito? Dapat tayong mga pinamamahalaan ay may legal na katiyakan sa isang desisyon. Bakit? Dahil kung bibigyan mo ako ng desisyon na nagsasabing lumalabas ako sa panuntunan 1.1, maaari akong umapela dahil may karapatan na akong ipagtanggol ang sarili ko. Pero ano ang nangyayari? Bakit hindi nila ginagawa ang desisyong yon? Kung gagawin nila yon, mag-aapela ang Barcelona sa Consejo Superior de Deportes at sila ang mananalo. Hindi nila nilalabas ang desisyon, kaya nakabitin lang. Anong nangyari? Nakahapon, sa isa sa mga pahayag ni Javier Tebas, medyo lumambot siya at umatras ng kaunti. Napansin niya, Tama, ang kakaiba naman. Siyempre, pagkatapos niya akong marinig, matapos mapakinggan si Pangulong Laporta sa Senado, sinabi niya kahapon, nandyan siya sa ginagawa nila sa IFEMA ang subimat at sinabi niya, Hindi makakapag-sign ang Barcelona dahil hanggang 1 ng Hulyo ay hindi sila makakapag-sign. Pagkatapos ng 1 ng Hulyo, titingnan natin. Hindi na niya sinasabi. Nanariyan si Rayon. Kaya, yun ang dahilan kung bakit tingin ko may 1-1 na patakaran. Tama ba? Kahit maraming ulit binabanggit ng iba ang kadena SER, para sa akin isa lang itong media. Napaka-credible na nagsabi kahapon sa isang tweet, sinagot ko sila, hindi, kahit gaano pa ulit-ulitin ang isang kasinungalingan, hindi ito magiging totoo. Kahit namumuno ang liga, hindi ibig sabihin pwede nilang gawin lahat ng gusto nila. Kaya nga, sinasabi ko na, magdudulot ito ng malaking legal na kawalang katiyakan. Dahil aasa tayo sa kung paano gigising si Javier sa umaga, kung gigising siya na masama ang pakiramdam, maganda ang pakiramdam, galit o masaya. Kaya nga, ngayon, masaya ako para sa Barcelona. Bukas, laban naman ako sa Madrid. Ngayon, kontra ako sa Barcelona. Bukas, sa Sevilla naman. Hindi, pare. Kailangan talagang magkaroon ng resolusyon dito at ng paraan para mapagapiluhan ito.
Kaya inuulit ko, ang Barcelona ay nasa unang-unang patakaran. Ayan na, tingin ko malinaw na Miguel. Sa huli, ang mga ganitong bagay ay nagbibigay daan sa mga media at mga taong hindi handa o hindi bihasa sa paksa na magsalita ng kalokohan at walang kwenta at magpakalat ng maling impormasyon at nagdudulot ng tensyon. 2 araw makalipas sa Bilbao na pag-usapan ang issue ni Nico Williams sa Tele Bilbao. May lalaking nag-live at sinabing pinepeke ng Barcelona ang mga account tungkol sa palakol daw. Sa legal na aspeto, sa pagbebenta ng mga asset na ginawa ni Miguel, may nilabag ba siyang batas? Parang pinalalabas na may nagawa tayong mali o may ninakaw pero hindi naman. Wala siyang nilabag na batas. Kasi bukod pa dyan, may isang nakakatuwang detalye na ito ay inilahad ng mga abogado ng Barcelona ang parusa at ang posibleng ipataw ng Union of European Football Associations ay napakahalaga. At saka, ito ay tumutugma sa Atletico Bilbao, pasensya na, at sa Real Madrid na ang tatlong club na ito ay mga club, hindi mga samahang pampalakasan. Kaya naman, kailangan nilang gawin ang ilang mga bagay para magawa nila ito. Iyon. Pinansyal na hanggang 3 buwan lang ang nakalipas ay halos nalunod ang Barcelona at naging parang guinea pig. Bakit? Dahil ngayon, pinalambot na niya ito. Ibig sabihin, sana man lang ay pinayagan mairehistro si Dani Armo dahil sa bagong flexibility sa financial na kamakailan lang niyang nabanggit. Sino ang napasama? Ang Barcelona ba ang nagdusa fise? At nung iniwan na niya itong tapos na sa araw, ngayon binago nila ang patakaran para makinabang ang iba. Oh, yan ang ginawa ni Dali. Grabe na, di ba? Yan ang ginawa ni Javi. Ngayon, lumalabas na binabaan mo ang wage cap. At lahat ng taon na gumagawa ng palansa ang Barcelona, hindi ko alam bakit. Ang mga mamamahayag ay nagsasalita tungkol sa palancha, ang salitang palancha na may negatibong tono. Mapanghamak lahat, mapanghamak. Wala akong kaugnayan. Pero sa tingin ko ngayon, kung paano natagpuan ng Barca, dapat siyang gawa ng monumento sa aspetong yan. Nanalo siya sa liga, ginamit ang mga palancha na sa huli ay hindi naman talaga palancha. Mga lehitimong operasyong pinansyal lang yon ng karapatang yon. Kaya naman ang tawag na palancha sa mapanirang paraan. Para sa akin, saludo ako kay Rebel Ole dahil pinanatili niyang buhay ang isang club na may milyong utang. Ang ibang organisasyon na may bilyong euro na utang ay tiyak na mababankrupt. Naintindihan mo ba ako? At eksakto, ang Barcelona ay umabot sa 1 bilyong euro dahil sa kasalanan ni Bartomeu at ng kanyang mga kasama at dahil din kay Javier Tebas na pumayag sa ganito. Ibig sabihin, ikaw ngayon, pinabayaan mong malubog sa utang tapos biglang papasok ka parang si Tito Paco na may diskwento at sasabing ayusin mo lahat sa 1 taon, hindi ba? Pare, bigyan mo naman ako ng oras at gawin ang mga planong ito para makagawa ako ng bagong estadyo, magkaroon ng mas maraming kita. Kaya sa tingin ko sa aspetong iyon, itong mga mamamahayag na binabanggit mo, ang dapat gawin ng Barcelona na totoo naman ay may mga pagkukulang. Ang Barcelona ay may magagaling na legal na serbisyo dahil sa kaso ni Olmo ay naipagtanggol nila ito ng maayos at sa kasong ito ang Union of European Football Associations ay naipagtanggol din nila ng maayos. Kulang sila ng legal na staff, dapat legal spokesperson ang humarap imbes na si Miguel Galan na hindi naman Barca fan. Sana sila na lang mismo ang lumabas at humarap sa presidente ng liga tulad ng ginagawa niya sa Twitter. Dapat may aktibong tagapagsalita sa ekonomiya sa Twitter na nagbibigay ng pahayag. Magbitiw sila tuwing lalabas ang taong ito para magkaroon din sila ng kapangyarihan sa media. Dahil kung ang BASA ay hindi lalabas para pabulaanan gamit ang mga legal na argumento at si Presidente Joan ay hindi naman sa hindi handa. Hindi niya kailangan gawin ang trabahong iyon. Dapat may tagapagsalita ng serbisyong legal o lupon ng mga tagapamahala. Kaya nagkakaroon ng mga bagay na sinasabi na sa media ay parang totoo, hindi ba? Pag-uusapan din natin ang kaso ni Negreira at iba pang ganoong bagay. Dahil walang lumalabas para pabulaanan ito. Paano kung may mamamahayag sa Bilbao na nagsabing pinepeke ng Barca ang account nila at kinabukasan ay kinasuhan siya ng Barcelona dahil sa paninirang puri at kasinungalingan? Makikita mo, may mga mamamahayag na hindi titingnan kung ano ang sasabihin nila. Pag nagsampa na ng 10 o 15 kaso ang Barcelona laban sa mga mamamahayag na inaakusahan sila, makikita natin ang katiwalian at kasinungalingan sa esports. Pero ang Barcelona, hindi ko alam bakit, ayaw nilang pumasok sa legal na laban sa media o opinion kahit hinahatulan na sila ng katiwalian sa esports kahit wala pang hatol. Tama. At ang pinsala sa reputation ng club ay hindi na maayos. Paano mo ipapaliwanag sa mga tao lahat ng pinag-uusapan natin dito? Hindi madali kasi ilang beses na itong naikwento gaya ng sabi mo, Miguel. Kapag palaging inuulit ang kasinungalingan, nagiging totoo na ito sa paniniwala ng tao.
Paano kung sa club ay hindi nila ito mariing pinabulaanan? Sa huli, nagdulot ito ng pagdududa at patuloy ang usapan ng mga tao tungkol dito. Kumusta na ang kaso Negreira, Miguel? Anong yugto na ng proseso ang kaso Negreira? Sige, tingnan natin ang kaso Negreira. Nagkaroon ng pagtutol mula sa mga abogado ni Albert Soler na sinamahan din ng depensa ng FC Barcelona at ni Joan Laporte at ng kanyang grupo, kung saan kinokontra nila ang pagpapalawig ng investigasyon na pinayagan ng hukom. Bakit? Dahil naipaalam ito sa mga partido 15 araw pagkatapos, dahil ginawa ito matapos ang 7 buwan na walang nangyari, ibig sabihin sa huling pagpapalawig ng investigasyon. Bago ito sinabi ng hukom. Dahil sa pagnanakaw sa investigasyon at kulang na ulat mula sa Guardia Civil at pahayag ng mga ginoong ito, kaya naman hindi ito maaring gawin. Hanggang hindi pa nagagawa ang prosesong ito ng mga testimonya, hanggang wala pa ang ulat mula sa Guardia Civil. Nangyari ito noong Hunyo at Nobyembre ng 2024. Ginawa ang ulat na yon ng OASI at isinumite ito. O sige, mula Nobyembre hanggang Hunyo o Mayo, hanggang sa naaprubahan o hanggang Marso, walang naging anumang hakbang. Pakinggan mo, kung sinasabi mo na hanggang wala pa ang ulat at ang ulat ay ilalathala sa Nobyembre, ikaw mula Nobyembre hanggang Marso, 5 o 4 na buwan lang, walang paliwanag sa pamumuno tapos magpapagawa ng pagsubok sa pagtuturo. Bakit mo nagawang gawin ang mga testimonya sa loob ng mga buwang ito? Anong nangyari? Gaya ng sinabi ng Copa at Photo na sinabi ni Miguel Alan, at ang Copa at Photo ay hindi pinaghihinala ang tagahanga ng Barca. Sinabi nila na ang kaso Negreira ay literal nilang sinabi na muntik ng maisara. Gaya ng sinabi ko, muntik ng maisara. Anong nangyari? Na dahil sa pressure ng media o kung anuman o dahil sa ibang legal na pananaw na iba sa akin, kagalang-galang tinanggihan ng hukuman sa probinsya ang apela ng mga ginoong ito at ipinagpatuloy ang pagsisiyasat. Ayos ba, Ojo? Itutuloy niya? May panganib na magpatuloy ang mga abogadong ito. Mag-apela pa sila at magkaroon ng pinal na hatol o baka manalify lahat dahil sa pagkakamali. Ang ebidensya ng investigasyon, pero sige, andyan pa rin yun. Pagkatapos ng ebidensya sa investigasyon, anong mangyayari? Na ang mga testimonya ay nakatakda para sa 18 ng Setyembre, ang 18 ng Setyembre, itong pagpapalawig na kakabigay lang ay tapos na rin. Na kailangan niyang aprobahan ng isa pang pagpapalawig para sa mga araw na ito. Ibig sabihin, 6 pang buwan para makapasok tayo sa taong 2026. Kaya naman ito ay tiyak na mabibigo. Dahil ang huwes na ito ay nagmana ng isang kasong legal mula sa isang hukom na may buong paggalang ko sa kanyang karangalan, pero napakakulang ng kanyang ginawang investigasyon, hindi ba? Iparatang ang kasong panunuhol. Iparatang ang kasong panunuhol kay Negreira sa mismong umpisa. Itinuturing si Negreira bilang isang opisyal ng gobyerno. Ibig sabihin, isang serye ng mga bagay. Kaya, sinabi at ipinahayag ko na ito sa social media na nakakainis para sa iba. Ako lang, bukod kay Tony Frakes na taga-Barca, ang abogado sa bansa na nagsasabi nito, isang abogado na walang pinapanigang koponan. Diyan, siya ay tunay na independyente at sinasabi niyang hindi niya nakikita ang korupsyon sa sports. Tulad ko, pinag-aralan ko rin ang krimeng ito dahil bago lang ito. Wala pa ang krimeng ito 10 o 12 taon na ang nakaraan. Matagal nang may krimen tulad ng pampublikong korupsyon at korupsyon sa negosyo, ngunit ngayon lang nagkaroon ng korupsyon sa sports. Kakaunti pa lang ang mga batas na basehan. Karamihan ay mula lang sa kaso ni Sasuna at hindi rin magagamit ang batas mula sa kaso ni Osasuna dito. Kailangan pa itong dahan-dahang tuklasin, lalo na kung may nagsasabing hindi na ito pwede. At bukod pa doon, kung kukunin natin ang kaso ni Osasuna, mas pinapalakas pa nito ang ideya na inosente ang Barcelona. Bakit? Kasi, tingnan mo, ang krimen ng korupsyon sa sports ay isang krimen na tinatawag sa batas na demero resultado. Ano ang kahulugan ng demero resultado? O ng konsumasyon antisipada? Na hindi kailangan na nagawa na ang krimen para masabing krimen na ito. Pero sa kasong ito, wala na isang ebidensya na isang presidente ng Barcelona, isang opisyal, isang coach, isang manlalaro, nakipagkita kay Negreira at sa isang referee at sinabi nila, tingnan mo, babayaran kita ng 8 milyon at kalahati dahil ayusin mo ang laban na ito at yung sa araw na yon ginoong ito.
2 penalty ang tinawag niya pabor sa Real Madrid, sa Barcelona. Naglabas siya ng 2 pulang card. Walang ganyan sa Madrid nila. Kasi, sabi ko, tinatanong ko ang sarili ko, iniisip ko ito. At sa lahat ng mga tagahanga na nanonood sa atin, para gumawa ng krimen. Kung kailangan kong gumawa ng krimen sa buhay ko, gagamitin ko rin ang talino ko, tulad ng paggamit ko nito para kumuha ng masteral o para gumawa paghahanda para sa panayam o paggawa. Kung kailangan kong gumawa ng krimen, sasabihin ko, kung kailangan kong magbayad ng isang referee, edi kukunin ko, ilalabas ko. 300, 500 o 1,000,000 euro. Sabi sa cash mula sa account at nasa isang maleta. Pupunta ako kung saan, pero magbabayad ako ng mga bayarin gamit ang bank transfer na nag-iiwan ng bakas sa mga bank account sa Bureau of Internal Revenue. Kung magmamanipula ako ng laro, ako na siguro ang pinakabobong kriminal. Dahil mag-iiwan ako ng ebidensya. Kaya ipinapakita niyan ang pagiging inosente ng Barcelona na nagbayad para sa neutral na ulat. Totoo ba? Kung gusto kong magbayad para baguhin ang resulta ng laro, dadaling ko mismo ang pera sa iyo sa maleta, hindi ako magta-transfer or magdeklara. lahat idineklara? Walang saysay. May ipinahayag na kahulugan ng krimen ng katiwalian sa sports, kaya't hindi ko nakikita ang krimen ng katiwalian sa sports kahit bilang maagang pagtukoy, ibig sabihin kahit bilang intensyon dahil walang ebidensya. Dahil sa pahayag ng buwis ni Ginong Negreira kung saan sinabi niya na nagbayad ang Barcelona para mapanatili ang naturalidad. Una, hindi ito tinatanggap sa hukuman at maaari rin itong iba-ibang bigyang kahulugan. Kaya ang meron tayo ngayon sa kaso ni Negreira ay mga hinala lang, hindi pa nga mga palatandaan dahil hindi ko sila itinuturing na palatandaan. Hindi sapat ang mga palatandaan para hatulan kahit maraming naniniwalang pwede itong gawing batayan. Minsan lang mangyari yon sa bawat milyon sa korte, kadalasan hindi batay lang sa palatandaan ng hatol. Ay, hinahatulan base sa ebidensya. Sige, pero puro hinala at haka-haka lang ito. Ang hinala ay hindi ebidensya at hindi sapat para hatulan ang kahit sino. Hinala ko na dahil siya ang vice-presidente ng mga gawi at nagdedesisyon sa promosyon at demosyon at sinasamahan ang mga gawi hanggang sa lagusan ng locker room ng Camp Nou. So, hinala ko ba na nagbigay sila ng pera o maletin dahil pinaboran sila ng penalty? Uy, hindi. Una, mula sa pananaw ng ebidensya, sinabi na yan ni Emilio Cortez, propesor ng batas. Napaka-diaboliko nito. Hindi ito mapapatunayan. Ang koneksyon ng penalty na ibinigay sa Barcelona at ng mga bayad na yon. At ano ngayon? Bakit sa akin naipataw ang 3 penalty? Bakit naibigay ang mga yon? Oo, dahil nagbayad ako, ayan na, kailangan may connection sa pagitan ng pagbabayad at ng isang katiwalian sa esports. Hindi pare, ang katiwalian sa esports ay, halimbawa, tulad nung inireklamo ko ang kaso ng Supercopa ng Espanya. May mga audio ako ni na Gerard Piqué at Ginong Rubiales na naipalabas sa television kung saan may sinasabi si Gerard Piqué kay Ginong Rubiales. Nakuha ko na ang 7 palo, nakatumbas ng 7,000,000 euro, 4 na palo na hindi rin naman ibig sabihin ay makukuha nila agad. Nagsampa ako ng reklamo pero titingnan pa natin. May palatandaan ka ba? Oh, kasi mga recording yon. Kung meron lang akong recording ng ewan ko. Pino Zamorano, na ang kaibigan kong si Alfonso Pino Zamorano. Ayon kay Enrique Negreira, sinabi niyang, oye, kunin mo ang 100,000 euro na ibinigay sa akin ng Barcelona. Sa ika-90 minuto, kailangan mo itong gawin, huwag mag-alala, mananalo ang Barcelona. Halimbawa, nagsusuot ako ng isang bagay. Ayan, may patunay, may WhatsApp at email. Pero wala namang testimonya mula sa mga referee. Wala talagang testimonya. Kasi sabi nila, may mga testimonya, may 3 referee o 3 tao na nagsasabing sa ganitong araw, sa ganitong petsa, binigyan ni Negreira. Walang transfer mula kay Negreira sa kumpanyang Negra o sa anak papunta sa referee ng football. Naiintindihan ba ako? Kaya, at kapag bumagsak ito, gaganda ang lahat ng bagay, alam ito ng maraming abogado pero hindi ko alam bakit di sila nagsasalita. Dahil sa pinsalang nagawa sa Barca, malinaw naman base sa usapan sa media. Sa mga sinasabi mo, Miguel? Inaasahan kong kikilos ang Barca at magsampa ng kaso para ipagtanggol ang sarili, ipagtanggol ang institusyon dahil sira na ang pangalan ng Barca.
Dagdag pa sa usapan ng palansya, parang halimaw ang Barca ngayon sa Espanya, parang club na nagnanakaw at gumagawa ng kung ano-ano pero hindi naman talaga ganon. Sobrang bigat nito. Tingnan mo ngayon, hindi ko na maalala, pero parang lahat ng bayad na ito ay sabay sa panahon ng Guardiola. Tama, Messi, kabilang sa pinakamahusay na Barca kasama sina Xavi at Iniesta. Siyempre, makikita rin natin na nagkataong nanalo tayo ng World Cup kasama ang Espanya at mga Espanyol. Kaya sa tingin ko, sige, tingnan natin. Hindi rin ang kwento sa sports ni ang kwento sa batas. Hindi ito tumatayo. Ang pinakamahusay. Ang Barcelona sa kasaysayan kasama ang pinakamahusay na manlalaro sa mundo noong mga panahong iyon na si Ginoong Messi, kasama ang iba pang pinakamahusay na mga manlalaro sa mundo sina Xavi at Iniesta at iba pa Puyol at iba pang mga tao. Han? Nakamit ang tagumpay na yon dahil sa laro na ipinapakita nila. At ako ay isang profesional na coach ng football, may Union of European Football Associations Pro na lisensya at level 3. Pwede kong patunayan yan. Naiintindihan mo ba ako na nagkaroon ng ilang pagkakataon ng pagkakamali ng mga referee? Oo, may referee errors na nakinabang ang Barca. Sigurado pati na rin. May mga maling tawag ng referee na pumabor sa Real Madrid at Getafe. Kung ginamit ang video assistant referee, naiwasan sana ang pagkakamali ng referee dahil talagang may pagkakamali sila. Ngayon na may video assistant referee na, isipin mo nung wala pang video assistant referee, kaya sa ganitong kaso, mga pagkakamali talaga ito ng referee. Tingnan natin sa kasaysayan ng football, hindi lang sa Barcelona o Madrid, na maaring nagkaroon ng may mga referee na nasusuhulan. Sa tingin ko, naisip natin ito sa lahat ng profesyon. Sa 80 o 50 taon ng pagre-referee, professional man o hindi sa football. Ngayon, may nakaalam, kagaya ng nalaman ko lang din ngayon, na ang pamahalaan ng Navarra ay nagbayad ng 40 milyong euro sa isang kumpanya. Nang isara? Ibig sabihin, ayos lang din naman kung ganon. Pwedeng mangyari yon sa kahit anong profesyon. Pero para sa tingin ko, nangangamoy at nakakasama na ang issue sa kaso ni Negreira. Alam mo ba ang nangyayari? Puna ito sa Real Madrid at Javier Tebas sa kanilang pagsali bilang nag-aakusa. tatanungin kita tungkol dyan. Ngayon na mismo, tungkol sa issue na sumali sila para maghanap. Ano ba ang hinahanap nila? Ibig sabihin, manakit, di ba? Sa huli, di ba? Dahil kung may natural na proseso, naintindihan ko na may karapatan sila, di ba? Na sumali, di ba? Dahil parang nararamdaman nila na parang napinsala sila, di ba? Pero nakikita namang wala talaga. Miguel. Siyempre, pero ako, kung ako si John, sasabihin ko muna kay Florentino, gusto mo bang suportahan kita sa Superliga? Sasama ako sa Superliga tapos lalabanan mo pa ako. Umalis ka na ngayon o maghiwalay tayo. Gawin mo ang sarili mong Superliga. Gagawin ko rin ang sarili kong Superliga. Ganun nga. Tingnan ko nga, yung liga, ibig sabihin, isa sa mga, hindi isa lang. Kasama ang Real Madrid, sila ang dalawang pinakamahalagang club sa mundo na nasa liga mo. Humaharap ka laban sa kanila para pababain ang kanilang imahe. Nasa huli ay nagpapababa ng imahe ng liga mo na labis mong ipinagtatanggol. Nasa huli ay nagpapababa rin ng kita. Parang bumalik sa kanila ang ginawa nila dahil inanunsyo ng presidente kahapon na malalampasan ang record ng kita sa susunod na taon. Kapag nabuksan ng Camp Nou, posibleng lalo pa itong lumaki. Kaya sa tingin ko, wala talagang napala ang lahat ng ganitong klase ng ginagawa nila. Totoo rin na namimiss ko sa Barcelona ang mas matibay na legal na paninindigan sa ilang bagay. Halimbawa, sa kaso kay Javier Tebas tungkol sa isyu ng kumpidensyalidad, ayaw nila siyang kasuhan para manatili siyang kontrolado. Pero pareho lang naman, hindi mo makokontrol si Javier Tebas maliban na lang kung kasuhan mo siya. Sa totoo lang, Miguel, sa tweet mo nung isang araw ay malinaw ka. Ibig sabihin, pupunta ka talaga sa pagsasampa ng kaso. Ibig sabihin, dahil sa krimen na ginawa niya na ilathala ng publiko ang ulat ng Barca na talagang illegal, na dapat siyang tanggalin sa liga, ibig sabihin ba ay ganun nga iyon? Sinabi mo rin sa Gigantes na pwedeng umusad ang reklamo kung may miyembro ng Barca na magsampa nito. Tingnan natin. Sa kaso ng krimen. Bilang ganon, sige, maaaring may pinaghihinala ang krimen ng pagbubunyag ng mga lihim at maaaring dalhin ito sa pamamagitan ng kasong kriminal, kailangan pa itong pag-aralan. Ngayon, sa administratibong paraan, mayroong isang napakabigat na paglabag. Dahil may mga naunang kaso na ako ang kabilang at pangunahing tauhan. Tinanggal si Angel Maria Villar, nadiskwalipika si Rubiales, at umangat si Pedro Rocha. Ibig sabihin, ako, sa ganitong mga kaso, minsan ay hindi ganon kabigat tulad ng sa chess na umaalis ka. Nakuha ko ang disqualification.
Walang iba kundi ang presidente ng Federasyon ng Football ng Espanya at aktibo pa, ibig sabihin, mas mahalaga pa siya kaysa sa presidente ng Liga. Para sa akin, malinaw ang isyung ito. Nilabag niya ang kumpidensyalidad na dapat panatilihin sa lahat ng club. At paano niya nalaman at kinabukasan dahil ngayon ko lang nakita na binago o tinanggal ng Liga ang pahayag sa website nila. Naintindihan mo ba ako bakit? Napansin nila, kaya anong nangyayari? Ngayon, pag-usapan natin kung paano magsimula ng reklamo. Tingnan mo, para magsimula ng reklamo, ginagawa ito sa harap ng Konseho Superior de Deportes at Kalihim ng Estado para sa palakasan. Na si Uribe yon at si Uribe ay may galit kay Tebas at sa gobyerno na hindi mo aakalain. Kaya, o samantalahin ng Barcelona, na nariyan ang Partido Sosyalista at nariyan si Uribe, o kapag dumating si Fijo, magiging imposible na. Dahil Malapit siyang kaibigan ni Luzan, presidente ng federasyon, at kasama si Luzan ni Javier Tebas doon. para masimulan yon, kailangan magsampa ng reklamo. At ang problema, para magsampa ng reklamo, kailangan mong magkaroon ng tinatawag sa batas na aktibong lehitimasyon. Aktibong lehitimasyon. Ano ang ibig sabihin nun? Na ikaw ay may interes at ikaw mismo ang direktang apektado? Ngayon, sino ang may interes na yon at sino ang may aktibong lehitimasyon? Una sa lahat, ang Barcelona bilang isang legal na entidad dahil sila ang naapektuhan at pagkatapos kung susuriin pa natin sa legal na aspeto. Ang mga miyembrong regular na nagbabayad ng kanilang kontribusyon at sila ay mga miyembro ng Barcelona, sila ay bahagi ng Barcelona. Bilang miyembro ng Barcelona, pwede siyang magsampa ng reklamo sa Konseho Superior ng Palakasan laban kay Ginoong Uribes. At napakadali lang nito. Sino mang miyembro na may digital na sertipiko, Maaring magsumite ng reklamo sa elektronikong tanggapan ng Konseho ng Mataas na Palakasan. Hahanapin niya ito online gamit ang digital na sertipiko, magpapakilala at ipapakita ang membership card bilang patunay na miyembro siya ng Barcelona. naghain siya ng reklamo kay Uribes at nagsimula na rin si Uribes sa proseso. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Kahit sinong miyembro ng Barcelona pwedeng magsimula basta magbigay siya. Ang sikat kong tweet na pinanotaryo ko ay tinanggal nila, sila rin ang nagbura nito. Ibinibigay nila ang pahayag na pinatotohanan ng notaryo na hawak ko sa aking Twitter. Ibinibigay nila ang identification at dokumento nasyonal de identidad ng miyembro. Nagsasampa sila ng reklamo, medyo nagpapaliwanag. Kung wala kang abogado sa batas, kahit sino, kunin mo lang ang CGPT at ilagay. Ang diskwalifikasyon na ginawa ko kay Pedro Rocha na nandun sa internet, ang diskwalifikasyon ng presidente ng Federasyon ng Football ng Espanya. Kunin mo ang diskwalifikasyon na yon, ilagay mo sa CGPT at sabihin mo, gawan mo ako ng reklamo na katulad dito kay Pedro Rocha. Para sa mga walang kaalam-alam, nagagawa na niya, gamit yon, may label na agad. Ngayon kasi wala namang kahit ano. Madali lang pare, dapat ginawa ng Barcelona yon sa pamamagitan ni Laporta. Kung ayaw ng Diyos, kahit sinong miyembro o grupo pwedeng gawin yon. Ayos. Sa tingin ko, mas naging malinaw na ang usapan. Kung sakaling gusto ng iba na gawin ito. Miguel, tatanungin kita tungkol sa Real Madrid at kay Florentino, ano bang nangyayari sa Madrid? Tungkol sa issue ng stadium at konsyertong hindi na nila kinikita? Pwede bang mag-recruit ang Madrid? Hindi ba sila pwedeng mag-recruit? Pinapayagan ba ang lahat para sa Madrid? Anong masasabi mo? Hindi masyadong napag-uusapan o nababanggit sa media ang Madrid. Sige, ang una kong masasabi ay yung environmental na paglabag na inireklamo ng mga kapitbahay tungkol sa stadium Ng Estados Unidos. Sige, medyo pilit pa yan kasi kailangan mo munang patunayan na may epekto talaga sa kalusugan ng ilang tao. Kahit na maganda ang Batay sa batas ang reklamo tungkol sa sobrang blunt para sa kasong pangkalikasan. kaya naiintindihan ko na. Magkaroon ng bahay sa tabi at magkaroon ng stadium sa tabi, hindi pinapayagan ng mga patakaran kaya syempre hindi talaga pwede. Kahit anong disko sa Madrid, pinapalakas nila ang tugtog at nagrereklamo ang kapitbahay sa itaas at nagsusumbong ng 2 beses at isinasara ang diskong iyon. Dahil naranasan ko na yan sa ilang kaibigan ko na may mga disko na ipinasara ang disko nila dahil sa sobrang ingay. O yung mga tindahan na tinatawag ngayong teterias. May kaibigan ako sa Vallecas, sa totoo lang, may kaibigan ako sa Vallecas na ipinagtanggol ko pa na ipinasara ang tindahan ng tiya niya. Masyadong maingay doon kaya nagreklamo ang mga kapitbahay sa itaas at ang samahan ng mga residente nagsampa ng kaso at dinala sa korte. Hindi ko maintindihan, parang dito rin ayon sa reklamo ng mga kapitbahay.
na doble ng 2,000 beses ang limitasyon ng desibel na pinapayagan ng batas sa Madrid. At hindi lang tungkol sa usapin ng stadium, kaya kailangan mag-ingat. Mga koneksyon na maaaring nagawa ng Real Madrid base sa mga kontratang iyon? O parang pareho lang din ba ito sa ginawa ng Barcelona? Hindi ko sisirain ang mga bagay na hindi ko naiintindihan tungkol sa doble pamantayan ng liga. Tungkol sa mga koneksyon ng Real Madrid, kumpara sa mga koneksyon ng Barcelona, doon ako papunta? O ang mga koneksyon ng Real Madrid at ng Barcelona tungkol sa Union of European Football Associations, di ba? Bakit may doble para sa Madrid? Pero ako, Hindi ko masyadong kukwestiyonin ang mga operasyong pinansyal ni Florentino kasi okay naman sa akin, pati na rin ang mga operasyong pinansyal ni Laporte okay din sa akin, hindi ko sila kukwestiyonin. Lahat bakit? Dahil naniniwala ako sa malayang pamilihan. Kasi ako ay laban sa financial fair play kasi ito ay laban sa batas ng European Union. Naiisip mo ba ang isang batas sa Espanya o sa Europa na magsasabi sa Mercadona o sa Rezol o sa Carrefour kung magkano lang ang dapat nilang gastusin at kitain kada taon? pero bakit? Yan ang nangyayari dito sa football? Sa huli, hindi tayo makakakompetensya ng patas sa Premier at iba pa dahil sa mga batas na ganito. Hindi mo kayang tapatan ang mga club ng estado na may Arabong naglalagay ng bilyong euro, hindi rin nila hinahayaan lumago ang iba. Ibig sabihin, nakikita ko yan, pero kasalanan din yan ng mismong Real Madrid, ng mismong Barcelona. Bakit? Dapat sana ay inireklamo na nila ito sa European Union at Korte Suprema ng Katarungan ng Europa para magkaroon ng kaso. Boss man, pero para sa mga club, sabi nila, huwag mo akong limitahan sa gastos o sa ilalagay ko sa SAPO. Labag ito sa Artikulo 100 at 100 at 2 ng Kasunduan ng European Union tungkol sa malayang pamilihan. Paano kung gusto kong gumastos ng 3 bilyon, 5 bilyon kahit wala ako nun at malulugi ako? Problema ba ito ng mga kasosyo ng Barca na pinayagan ang taong iyon na gumastos ng ganito? Hindi kasalanan ng malayang pamilihan kundi ng pangangalagang gustong ipatupad ng Liga at Union of European Football Associations. Si Javier Tebas, bakit niya hindi ituring na mature ang mga huli para alagaan ang sarili nila? Para sa akin, parang pambata yon. At kung nakikinig siya, hindi ba siya nakikinig? Kung umabot sa punto na may 10 bilyong euro ang budget ng Real Madrid at Barcelona pero 10 lang ang Getafe, parang Apple na may 200 bilyong dolyar. Samantalang ang computer shop sa tapat ni Mika Samparla ay may 10,000 euro lang. Batas ba ito ng merkado? Kapitalismo ba ito? O gagawin na nating komunista ang liga? Ibig sabihin, ako ba? Naintindihan mo? Oo. Paano naman ang Real Madrid Television? Miguel, ano masasabi mo sa ginawa ng Madrid sa television na ito? Tuwing linggo, tungkol sa mga referee sa simula ng laro? Gets ko naman na may karapatan ng bawat club na gawin ang gusto nila sa television nila. Pero kukondisyonin mo ng ganun ang grupo ng mga referee? Araw-araw na lang paulit-ulit pero sila magpapanggap na wala silang alam. Ganito, atento, pero hindi rin. Kaya ano ba talaga? Ano ba talaga ito? May dalawa akong opinion dito, legal at ethical moral. Hindi ko gusto ang telebisyon ng Real Madrid dahil sa ethical at moral na dahilan. Laban sa mga gawi at gumagawa ng ganong klaseng mga ulat na parang pinipilit ang gawi at ang opinyong legal, para sa akin, malaya magpahayag ang Real Madrid. Pwede silang gumawa ng ganong video at walang masama. Naiintindihan mo ba? Kaya pareho lang ang Real Madrid Television, Barca Television o iba pang television na may kalayaan sa pagpapahayag. Hanggat hindi nila nalalabag ang batas tungkol sa paninirang puri, paninira o pamimilit, pangingikil o pananakot, ano man ang tawag mo sa referee, hinihiling nila ang kalayaan sa pagpapahayag. Ngayon, mula sa pananaw ng isang tagahanga ng football, hindi ito tama. Bakit? Dahil ang telebisyong yan ay pinapanood ng maraming menor de edad Na naglalaro ng football at napupunta rin sa mga football field. Sa isang football field ng Villaverde o ng Parla o ng Getafe, sasabihin nila, sa referee na siya na lang magbawas sa kabila dahil 15 anyos na siya. Bakit? Kailangan nating matutong rumespeto sa referee kahit magkamali siya laban sa team natin. Dapat magsimula tayong rumespeto at hindi rin sa tingin ko ay mali. Sa totoo lang, hindi ko rin sinasabing tama na bago ang isang finals, may mga referee na magpapakita sa press conference. Isa ako sa mga nauna na nagdepensa na dapat bigyan ng kalayaan ang mga referee na magsalita sa media at magbigay ng pahayag at ipinaglaban ko yon. At nang dumating si Lusa, sinubukan nila yon. Pero hindi mo pwedeng gawin ito isang araw bago ang final at sabihin ang sinabi ng referee or lineman laban sa Madrid kasi nakaapekto ka na. Naiintindihan mo ba ako? Di ano ngayon. Pero, labis silang na-offend sa ginawa ng Madrid Television. Hindi mo pwedeng sabihin bago ang isang final kasi tingnan mo kung paano naging ang laro. Pero kung ganon,
Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang paparating na laban at tungkol sa isang paparating na koponan. Bakit di mo hintayin matapos ang laban bago magsalita ng ganyan? Bakit di mo na lang sabihin yan isang linggo bago? Bakit mo ginagawa yan isang araw bago ang laban? Gusto ng mga ugali na magdaos ng press conference. Sang-ayon ako pero para mag-usap lang, hindi tungkol sa kontrobersiya. Para pag-usapan ang mga bagay tungkol sa laro, kung paano mo nararamdaman, kung paano mo hinaharap ang laban na ito, kung ano ang tingin mo sa laro ng isang koponan at ng isa pang koponan. Pero hindi para talakayin ang mga kontrobersya sa telebisyon, kaso Negreira o iba pang kaso. At hindi dahil kung ganon ginagawa nating parang salvame ng football iyon. Hindi, oo. Nandyan ako sa'yo, Miguel. Naniniwala akong may patutunguhan ito dahil sa pinagmulan nito. Siguro naramdaman ng lalaki ang sobrang pressure kaya niya na ilabas, pero baka tama siya. Siguro mas maganda sana kung tungkol lang at eksklusibo sa laro at pagkatapos ng laro ang pinag-usapan. Kasi sa publiko, kumuha ng mikropono at sabing, uy, ganito ang nararamdaman ko dahil dito, dito at dito. Hindi ko gusto na nasabi yon at dahil doon ay napinsala siya. Nalilang ang aking kredibilidad bilang profesional pero sa huli, ito ay personal kong opinyon. Ang opinyon ko bilang abogado ay pareho lang ang sinasabi ko sa programa sa telebisyon. Sasabihin ko sa kanya kung ako ang referee na nagbigay ng pahayag at pinagalitan ng presidente ng Federasyon ng Luzon dahil doon. Kung pinayagan mo akong mag-press con, igalang mo ang kalayaan ko magsalita. Hindi mo pwedeng sabihin na mag-press con ako pero bawal pag-usapan ng iba. Pwede kong sabihin ang lahat. Hanggat hindi ako naninira o naninirang puri sa kahit sino at doon wala naman akong siniraan o nilait na kahit sino. Kung inilabas nila ito, ang responsable ay ang Federasyon ng Football ng Espanya. Sinabi niya ito sa publiko at ang Federasyon ng Football ng Espanya ang responsable. Hindi ang referee ang nagsabi niyan sa kanyang kalayaan sa pagpapahayag tulad ng meron tayong lahat sa ating kalayaan sa pagpapahayag. Ngayon, para sa akin, mula sa pananaw ng isang Kristiyano, sasabihin ko, oy, ako, presidente ng komite ng mga referee, sasabihin ko, putya, huwag ka nang makisali dito. Bakit kailangan pa? Naiintindihan mo ba ako? Maaaring kailanganin niya ito dahil pinoprotektahan siya ng kalayaan sa pagpapahayag, pati ang mga nasa press conference. Tama nga. Miguel, saglit lang bago tayo magtapos. Ayokong abalahin ang oras mo sa call to action. Anong masasabi mo? Ibig sabihin, sa lahat ng nangyari ngayong taon, gusto nilang baguhin ang lahat. Ano sa tingin mo ang kailangan gawin sa call to action para gumana ito sa pinakamagandang paraan? Usapin ng referee at pagpapatupad ng patakaran gaya ng offside, penalty at handball. Ibig sabihin, ano ang opinyon ni Miguel Galan tungkol sa usaping ito? Tungkol sa pagre-referee? Purong pagre-referee lang? Sige, ang una kong masasabi ay ito. Bakit hindi natin alam kung ano ang ranggo ng mga referee habang tumatakbo ang season? Bakit parang lihim iyon? Uy, malalaman natin habang tumatakbo ang season kung anong posisyon ng bawat referee. Gets mo? Gamitin ang artificial intelligence at bagong teknolohiya sa mga appointment. Kung may listahan ng 40 referee, may unang referee, pangatlo, pangalawa sa huli, isa paakyat at isa pababa. Kaya hindi dapat palaging ikaw ang nauunang mag-referee sa mga importanteng laro pati sa huli. Hindi mag-referee ng magagandang laro pero gamitin pa rin siya kahit kaunti. Yan ang simula. Alam ng lahat, yung nag-referee sa akin ay mula sa huling pwesto sa Liga Primera. Pero grabe, napakagaling ng pag-referee niya sa laro ko. O na malaman natin, uy, paano kaya nangyari na itong referee ay ibinaba ng kategorya? Lumalabas na maganda ang ginawa niya sa lahat ng laro na nakita ko sa telebisyon kaya magiging halimbawa ito ng transparency at mabuting pamamahala. Maganda ito para sa football sa iba't ibang liga sa Europa. Oh, alam naman nating lahat, kung alam natin na huli ang Cadiz o ang Celta, bakit hindi natin pwedeng malaman na huli rin si Gil Manzano? Ewan ko ba? At ang nangunguna ay ang Real Madrid at ang Barcelona or ang Barcelona o ang Real Madrid at kung sino ang nauuna. Ewan ko ba? Ano mang gawain na alam natin, iyon ang simula. Pagkatapos kailangan nilang magkaroon ng mas maraming kalayaan at medyo mas hiwalay. At higit sa lahat, maglagay ng mga taong mas handa at hindi masyadong politisado. Katulad ng mga nandyan ngayon, di ba? Na bumoto kay Luzon, Rubiales, Batrocha at pinilit ang mga opisyal na iboto sila. Talagang may corruption sa eleksyon, lalo na sa mga opisyal. Hindi ako naniniwala na may corruption sa sports, pero sa eleksyon, naranasan ko ito. Sinasabihan nila ang mga referee kung sino ang dapat nilang iboto, si Villarubiares o kung sino man ang kasalukuyan, at ibinibigay nila ang boto sa kamay mismo. Nakita ko mismo yan, kaya doon talaga may korupsyon. Kaya sa tingin ko, base sa mga impormasyon ko, aalisin na ang posisyon ng presidente ng call to action. Lahat sila ay aalisin at magkakaroon ng Chief Executive Officer ng mga referee at ibibigay ang posisyon ng Chief Executive Officer ng mga referee na hindi naman kailangang maging referee o naging referee dati, na maaaring pagkakamali rin yon na palaging naglalagay ng mga taong naging referee. Kung kailangan ay pamamahala at organisasyon. Pagkatapos, koordinasyon sa liga tungkol sa pag-angat at pagbaba ng koponan, paghahanda.
Dagdagan ng sweldo para maiwasang magbenta ng sarili sa club. Mahirap kasi, kahit magaling at maliit ang kita, kaya di sila nakarehistro sa Social Security. Dati kapag natanggal sa trabaho, hindi sila makakuha ng benepisyo sa pagkawala ng trabaho. Maraming dating referee ang hindi nakatanggap ng pensyon bilang referee. Lahat ng mga karapatang pangmanggagawa na yan ay kailangan pang pagbutihin para sa mga referee na dati ay wala nito, kaya kailangan pa itong pagandahin. Kaya, dapat pa itong pagandahin dahil kung ang referee ay kumikita ng kalahating milyong euro bawat taon, alam niyang may pension siya at may aasahan kung matanggal, bumaba ng kategorya, ma-injury o magretiro. Magkakaroon siya ng 2 taong benepisyo sa pagkawala ng trabaho. Hindi siya matutuksong tumaya o sabihan ng isang kaibigan na tumaya dyan para matalo ko ang laban ng Barcelona o Madrid. Mag-set ng target na pera at humingi ng penalty, hindi ba niya mararamdaman yon? Kaya kung ang liga ay may 1 bilyong euro, pasensya na. 2,500 milyong euro mula sa television rights at kabuang kita ng 10 o 15,000 milyon, hindi natin pwedeng bayaran ng 200,000 euro ang mga referee. Naiintindihan mo, kailangan bang dagdagan ng bayad sa kanila? Ibig sabihin, may mga manlalaro tayo, ang manlalarong may pinakamababang sahod. 120,000 euro ang premyo sa isang team. Heto, ewan ko. May magagaling na referee pero hindi pwedeng pareho sahod nila. Hindi dapat magkapareho ang sahod ng bagong promote na referee at ang nag-o-officiate sa Champions, World Cup or Euro Cup. Dapat mas mataas ang sahod niya lalo na kung 5 taon na siya sa unang dibisyon. Ibig sabihin, kailangan din mas mataas ang kategorya niya. Ng espesyalista o ng trabahador, lahat sila dapat may kanya-kanyang kategorya. Tulad ng nangyayari sa totoong buhay, sa mga kumpanya. Di ba? Kaya naintindihan ko ito. Sa usapin ng mga gawi, baguhin, huwag tanggalin ang call to action, maglagay ng Chief Executive Officer, isang organisasyon na mag-aayos nito, ang Chief Executive Officer na iyon. Tama ba? Listahan ng ranggo bukas para makita kung sino ang aakyat o bababa. Pagbutihin ang video assistant referee. Ipatutupad ang Artificial na intelihensya sa mga pagtatalaga at iba pa. Hindi ako eksperto sa marami, lalo na sa larangang ito. Ako ang presidente ng mga tagapagsanay ng football, kaya alam ko ang sinasabi ng mga tagapagsanay ng football. Huwag kang mag-atubiling magtanong sa akin, ha? Pero ang mga gawi, meron akong limitadong opinyon at ito yon. Tungkol sa mga coach bilang presidente ng CENAFE Miguel, kailangang ipaalam sa publiko ang antas sa Espanya. Dapat nating ipagmalaki ang mga coach natin dahil mahusay sila at nagtuturo pa rin sa buong mundo di tulad sa ibang bansa sa Europa. Modeste, bukod pa dyan, pwede kong sabihin na nandito ang yabang na ako yon kasi kahit sino na nakakakilala sa mundo ng mga coach at marinig ang pangalan na Miguel Galan, sasabihin nila na siya ay isang tao na 20 taon na sa industriya. 20 taon na ang nakalipas, gumawa ang gobyerno ng batas para i-regulate ang pagsasanay ng football coach sa sistema ng edukasyon ng Espanya. Ngayon, dahil kay Miguel Galan, daan-daang coach ang nagtuturo sa ibang bansa. Dahil nagkasundo siya kay Luzan, presidente ng Federasyon ng Football ng Espanya. Pagkatapos kung alisin ang tatlo, kailangan pa ring banggitin iyon. At para ibigay ang lisensya kay Guafa Pro, kaya mula 2,000 nang inilabas ang Real Decreto 300 at 20 at 2,000 at doon na ipasok ang pagsasanay ng football coach sa sistemang pang-edukasyon ng Espanya, kaya tumaas ang antas at tayo na ang pinakamahusay sa mundo. At sinasabi ko yan dahil nakapunta na ako sa Estados Unidos, nakapunta na ako sa China, nakapunta na ako sa Mexico. Nakita ko ang mga coach ko sa ibang bansa, pati ibang mga coach at nakipag-usap ako sa mga tao. Ibang bansa, sinusulatan ako para ibenta ko sa kanila, hindi para turuan kundi ibenta lang. Ang kaalaman ko mula sa kumpanya kong CENACE tungkol sa mga nilalaman tungkol sa pagpasok ng Google, oo, totoo yun. Ito ay Para magyabang talaga. Oh. Ang mga tao ay natututo. at mula nang wala na ang mga titulo sa federasyon kundi nasa mga pribado at pampublikong sentro ng kagawaran ng edukasyon ng Espanya. Siyempre, dati, ano ang nangyayari? Na nangyayari pa rin hanggang ngayon. Alam mo namang naging critical ako dyan, na ang mga titulo ay ibinibigay lang sa mga dating manlalaro ng football dahil naging futbolista sila tulad ni Artidan, Asabi, at marami pang iba. Tutol ako doon. Hindi dapat ibibigay ang mga titulo dahil lang futbolista ka, may mga ganyang halimbawa na. Ang buhay sa mundo ng football ay puno ng mga magagaling na manlalaro na naging napakasamang mga coach, kabilang na sina Lothar Matthäus, Maradona, na gustong maging coach pero nabigo. May mga coach na hindi dating futbolista pero naging pinakamahusay sa mundo. Scenario Saki, Mourinho, mga tao rin. Mga futbolista, naging mga futbolista sila at pagkatapos ay naging pinakamahusay na mga coach sa mundo tulad ni Guardiola, tulad ni Ancelotti. Na siya ay punong-puno. Napunong-puno ng pero ipinagtatanggol ko ang pangunahing tagapagsanay dahil ako ay galing Sa base at galing ako sa kanto. Oh, siyempre.
Tingnan mo, ako ay taga isang bayan. Sa Huelva, sa Bulus, para sa Condado, hindi ko alam kung kilala mo, may mga kaibigan ako, ibig sabihin dito sa Bulus, sa Condado, dito sa Huelva, na nag-iensayo sila sa China at sa Qatar at may level 3 sila at nandoon sila ang saya-saya ng buhay nila at sobrang saya nila. Sabi ko, pare, nakakabilib daw talaga ayon sa mga personal kong kaibigan na kumuha ng titulo, astig talaga. Sa totoo lang, ngayon yata may training or kung ano man sa Madrid. Ngayon sa Madrid, malapit na isang... Oo, inimbitahan nila ako bukas sa Kongreso. Unang beses sa kasaysayan ng Federasyon ng Apoy ng Espanya na inimbitahan ako sa Kongreso ng mga tagapagsanay. Pupunta ako bilang paggalang dahil hindi pa nila ako naimbitahan noon. Matagal na akong kritiko ng mga presidente pero ngayong maayos na ang relasyon, inimbitahan nila ako at pupunta ako. Ikukwento ko ang karanasan ko tungkol sa kaibigan kong Chino dahil marami akong estudyante sa China at Qatar. Nung Enero, nasa United States ako dahil sa personal na dahilan. Nagkataon na sabay lumabas ang lisensya ng FAPRO at yung pag-unlock na ginawa ko. At noon, nasa embahada ako sa Los Angeles, inaasikaso ang birth certificate ng anak ko. Pinutol niya ang kwento. Sa Los Angeles, sa embahada. May coach na sumulat sa akin, Miguel Angel, 10 kilometro lang layo ko, gusto kong magkape at makita ka, pwede ba? Ako, nasa embahada na ako at aakyat na ngayon. Sumakay yung lalaki sa kotse niya, hindi ko alam kung gaano kalayo ang nilakbay niya, tapos bumaba ako. At sa tapat, sa isang startup sa tabi ng embahada ng Espanya sa Estados Unidos, sa Los Angeles, nagkape kami. Sinabi niya sa akin na 14 na taon na siyang nasa Estados Unidos dahil na-inlove siya sa isang babae doon habang nag-iensayo at wala siyang lisensyang WFA Pro. Dahil sa kasunduan kay Luzan, naibigay ko sa kanya. Iyon. At pwede na sana niyang nagawa ang record at nanatili na lang siya doon para tumira pagkatapos ng lahat. Kumikita siya ng $100, 150,000 kada taon sa pagtuturo. Isang kopo na ng mga bata. Grabe pare, sobrang lupit talaga. Wala. Nagpasalamat talaga ako at ayun, ganun lang, marami pa. Dahil sinusulat din ako mula sa ibang parte ng mundo. Grabe. Maayos dito sa Mexico kaya oo. Meron tayong... Magandang kalusugan sa mga tagapagsanay. Sige Miguel, sa tingin ko interesante lahat ng natalakay natin. Malinaw na pwede pa tayong magtagal dito ng maraming oras pero ayaw kong agawin ang oras mo. Taos puso akong nagpapasalamat na nandito ka, kasama namin sa Barca. Ngayon, mahigit 700 tao na ngayong umaga. Grabe, totoo at para ito sa channel namin sa Twitch pero mapapanood din ito sa YouTube. Ngayong gabi pupunta sila sa flip party at matutuwa silang marinig ka. Maraming salamat talaga at nandito lang ang bahay mo para sa anumang kailangan mo kahit kailan mo gusto. Maasahan mo kami sa lahat at binabati kita sa iyong tapang, sa iyong pagsisikap ng mag-isa, sa football, palaging nakatingin gaya ng sinasabi ko sa bola na maraming tao mas inuuna ang scarf kaysa interest sa football. Channel ako kulay at lahat pero tingin ko kailangan pa ng mas maraming katulad mo. Hindi ko ito sinasabi para magpa-impress kundi dahil kailangan talaga ito. Miguel, naniniwala akong ganun nga. Pakiramdam ko mahahawa na rin ako pero wala akong kinakampihang kuponan. Kamakailan sumali ako sa programa ni Juanma Rodriguez at El Chiringuito, kaibigan ko si Dedede. Ni Roncelo, ni Alfredo Duro at pati na rin ni Jay Jordi kaya wala talaga akong kinakampihan sa bagay na yun. Ang sino mang kaibigan ko ay kailangan makita ng respeto. Hindi ako Barcelona fan sa Barca maliban kay Rafael na singer pero wala na. Grabe Miguel. Grabe Miguel, maraming salamat. Mag-ingat ka palagi at magkita tayo ulit. Ayos ba? Tingnan natin kung pasok ang Barca sa uno-uno, pare. Sa tingin ko, oo. Sana mapasok na si Nico Willia. Sabi ni Fabrizio Romano kanina, halos ayos na lahat. Pare, kung tumalo ng presidente sa pool, tiyak may tubig. Oo, sigurado yan. Ingat lagi, salamat Miguel. Mahigpit na yakap. Hanggang sa muli, karangalan ko ito.